Alright, isang mainit na pagpugay ang pinapaabot natin mga idol sa lahat ng ating mga nanonood sa ating YouTube channel, APC The Vloggers. Isang tagpo na nakakuha sa ating atensyon ang naging pahayag mga idol ni Bishop Perez, kung saan ginigising niya ang kamalayan ng sambayanang Pilipino dahil kanyang tahasang sinisigaw sa kanyang talumpati para sa may sugrale na sana ang isang Duterte ay mabalik sa pagiging presidente at mabalik ang nasimulang ipinamalas na pamamahala ng isang Duterte. Sabi ko nga mga idol, the new brand of leadership is in the hand of Duterte. Sapagkat dito lang natin naranasan ang isang serbisyong ramdam ng taong bayan at isang serbisyong para sa bayan at isang nagsiservisyo na leader na talagang mula sa pinakamababa alam niya ang pulso ng taong bayan at alam niya ang himutok ng bawat pamilyang Pilipino na walang masisilungan, walang makukunan ng ikabubuhay, walang makukunan ng ipag-aaral sa kanyang anak. At ramdam ng taong bayan na ang gobyerno ng previous administration ay talagang may puso para sa masa. Kaya hindi tayo mabibigla at hindi rin tayo
mawawalan ng pag-asa na darating ang isang umaga na may isang leader natatayo at gagabay sa ating bansa upang ipagpatuloy ang nasimulan na mga pagbabago sa panahon ng Duterte administration. Sapagkat sabi nga ng karamihan mga idol sa ating mga kababayan na kanilang iniluklok o ibinuto itong kasalukuyang presidente just because ang buong akala ng sambayanang Pilipino ay talagang serbisyong totoo na naranasan nila during the time of his father, the late father, nitong kasalukuyang presidente ngayon. But malaki mga idol ang pagbabago at malaki ang naging problema ng sambayanang Pilipino sapagkat sinisigaw nila na sila ay nabudol. So pakinggan muna natin mga idol ang mga pahayag ni Bishop Perez kung bakit ganun na lamang ang kanyang paghanga sa isang leader na Duterte na nagpamalas ng kanyang paninilbihan na may puso para sa sambayanang Pilipino. Pakinggan natin mga idol. Narin po kayo. Ako po'y nangangarap ng Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Narin po kayo. Pansinin nyo
Noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang Tama po yan, mga idol. anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Narin po kayo? Tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang hindi mo magawa, lalo na sa rally hindi mo kaya. Yung makasigaw ng amen! Oy, yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga ganon. Kumain lang yun ng kanin at ulang kanina. Nakalimutan na. Dapat ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamalaga sa lahat. Amen po. Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta iparamdam mo yung gusto mo iparamdam. Babae, gusto mo maganda, mayaman, sexy, gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag tumaan na gano'n, simulan mo sa kinta.
dagat. Tama nga naman Simulan mo mga sa idol. dila hanggang sabihin mo Krasta. Hindi ka man tanggapin, at least Nasabi mo. ka. Mga Bulakenyos, mga kasama ko taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rally ito. Yung iba na depresyon na kung sino, natural lang yun. Ang namimressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya. Huwag tayong pa-pressure kahit kanina. Minsan lang ang buhay natin. Na, sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito mga idol. Sabi mo, mamaya lang. Huwag. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating salubin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako, nakapula nga ako eh. Narin ba kaya? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan at hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rin. So yan mga idol, ang ilan lamang sa naging pahayag ni Bishop Perez against sa gobyernong Marcos. And ayon sa kanya, sana'y muling bumalik ang isang Duterte na mamamahala ng bansang Pilipinas.
Sumisigaw ang taong bayan ng tunay na pagbabago, tunay na serbisyong makatao. At tanging Duterte lang ang alam natin at napatunayan na ng sambayanang Pilipino kung paano magserbisyo ang isang leader. The new brand of leadership is in the hand of the Duterte. Kung makita nyo ang sistema ng gobyerno at pamamalakad sa Davao, baka masabi nyo kayo nakarating sa isang bansang napakunlad, malinis at may maayos na programa para sa taong bayan. Pero ngayon mga idol, nakikita ng taong bayan, we did not criticize the leadership of Marcos. But we cannot deny the fact, mga idol. Kung ano ang nakikita natin, yun ang lalabas sa ating bibig. Gusto man nating maging tahimik, gusto man nating hindi kumibo, pero kung lantaran yung ginagawang pang-aabuso, lantaran yung ginagawang pagnanakaw sa pira ng bayan, isa sa mga battle cry ng mga propaganda ng Marcos during the time of election, yung tinatawag na gold ng Marcos. Nakisyo pag makabalik si Marcos ay makakamtan natin yung kagaanan ng buhay just because of the Marcos gold, the Marcos wealth. But now, house show lang pala mga idol. And even I don't believe that Marcos ay may ganong yaman.
Dahil kung talagang mayaman ang Marcos, mga idol, ay hindi nila nanaisin na mabahiran ng kahihiyan ng korupsyon ang kanilang pangalan. Lalo na ngayon, mga idol, na nakabalik si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon, the higher leader on the land of the Philippines. Tapos kakalad ka rin ang kanyang pangalang Marcos sa isa na namang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno. Abay, pag hinayaan niya yan, mga idol, hanggang sa matapos ang kanyang termino, 100% at sulit ang konklusyon ng mga Pilipino na talagang totoo ang sinisigaw ng mga Pilipino during the time of President Marcos Sr. Malinaw po yan, mga idol. Binigyan sila ng pagkakataon na baguhin at linisin ang kanilang pangalan. But ngayon, mas worse ang naranasan ng taong bayan. Kaya nga, believe ang mga Pilipino sa previous administration, previous leader, itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bumaba sa pwesto na walang hanggang ngayon makita mo parang isang buloy-bugoy. Walang kaarte-arte sa katawan at walang bahid ng kaipukrituhan, kundi ang kanyang laging nasa puso ay ang pag-ibig sa taong bayan at ang pagsilbi sa mamamayang Pilipino. Magandang gabi sa inyong lahat, mga idol, and salamat. Pa-like and pa-subscribe sa ating YouTube channel, EPC The Vloggers. Naway tulungan niyo ako, mga idol,
na maiangat ang ating YouTube channel upang sa ganon ay tuloy-tuloy yung ating mga ginagawang YouTube at mga video, mga reaction video na nakikita natin sa mga balita mula sa pahayagan, sa mga sikat na YouTube upang mabigyan natin ng reaksyon. Lalong-lalo na at makatulong tayo sa kaunting paraan at ideya sa ating mga kababayan upang maimulat sa katotohanan at nagaganap sa ating bansang tinubo. Maraming salamat mga idol. Lumakad tayo sa liwanag na bigay at handog ng Diyos sa atin upang sa ganon ay hindi tayo makasumpong ng kadiliman sa ating paglalakbay sa buhay na hiram natin sa Panginoon. Mabuhay po tayong lahat, mga idol.